Mga mahal na kapatid, tayo po ay patuloy na papasalamat sa Diyos sapagkat niloob niya na matipon tayo sa pagkakataong ito para muling tumanggap ng kanyang mga aral. Sa paningin po ng mga tao, mga kapatid, ay ipinalalagay na ang mga hindi pinagpala ng Diyos, ang mga taong hindi mapalad ay yaong mga mahihirap, yaong naghihikahos sa buhay na ito. At yung totoo daw na pinagpala, mapalad, ay yaong mga tao na mayayaman, makapangyarihan, ma-impluwensya sa buhay na ito. Sila yung mga nagtagumpay sa kanilang piniling propesyon at iba't iba pa. Subalit, ang mahalaga na ating malaman ay kung ano ang pamantayan ng Biblia. Sa Biblia po ay merong pinatutunayan ng mga taong na kung sa paningin ng mga tao, sila ay hindi pinagpala, pero sa paningin ng Diyos, ang mga taong yaon ay sila ang totoong mapalad at totoong pinagpala o binasbasan ng Diyos. Sino po ang mga pagpapalain ng Diyos sa kabila ng taglay nilang kapighatian, mga pagsubok na dinaranas sa buhay? Pakinggan natin ang isang halimbawa dito po sa unang Tesalonika sa 3:1 hanggang 4, 6 hanggang 8. Ganito po ang pahayag. Kaya't nang hindi na kami makatiis, ay minagaling naming maiwang na nag-iisa sa Atenas. At aming sinugo si Timoteo, na aming kapatid at ministro ng Diyos sa Ebanghelyo ni Kristo, upang kayo'y kanyang patibayin at aliwin tungkol sa inyong pananampalataya, at upang ang sino may huwag mabagabag sa pamamagitan ng mga kapighatiang ito, sapagkat kayo rin ang nangakakaalam na itinalaga kami sa bagay na ito. Sapagkat sa katotohanan, nang kami ay kasama ninyo, ay aming sinabi ng una sa inyo na kami mangagbabata ng kapighatian, gaya nga ng nangyari at nalalaman ninyo. Datapwat, nang si Timoteo'y dumating sa amin ngayon, nabuhat sa inyo, at nagdala sa amin ng mabubuting balita tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig, at laging kami inaalaalang mabuti ninyo, na ninanasang makita kami na gaya naman namin sa inyo. Dahil dito'y nangaaliw kami, mga kapatid, tungkol sa inyo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa lahat naming kagipitan at kapigatian, sapagkat ngayon ay nangabubuhay kami kung kayo'y nangamamalaging matibay sa Panginoon. Ang binasa ko po sa inyo, mga kapatid, ay tumutukoy sa mga taga-Tesalonika na kaanib sa iglesia. Nagdaranas sila ng mga kapigatian at kahirapan sa buhay na ito. Ano po ang ginawa ng mga apostol upang ang mga taga-Tesalonika ay mapamalagi na matibay sa kanilang pananalig o sa kanilang pananampalataya? Gaya po ng ating binasa ay isinugo
ni Apostol Pablo si Timoteo sa kanila o sa mga taga-Tesalonika upang ang mga kapatid ay mapatibay sa kanilang pananalig at sa kanilang pananampalataya. Ano po ang katunayan, mga kapatid, na sa kabila ng kapigatihan at mga pagsubok na dinaranas ng mga kapatid sa Tesalonika ay namalagi sila sa pananampalataya? Ang sabi po sa mga kasunod na talata na ating binasa ay naaliw ang mga apostol sa ibinalita sa kanila ni Timoteo. At ano yung balitang yun? Na ang mga kapatid sa Tesalonika ay namalaging matibay at matatag sa kanilang pananampalataya. Sa makatwid, mga kapatid, sa kabila ng kalagayan na sa tingin ng tao ay hindi mapalad, hindi pinagpala, pero ang mga taga-Tesalonika ay pinagpala ng Diyos, pinagpala ang kanilang pananampalataya. Mga kapatid, sino pa ang halimbawa dumanas ng matinding kapigatian pero naging matatag sa kanilang pananampalataya? At dahil sa kanilang katatagan ay pinagpala sila ng Diyos. Pakinggan naman natin ang nakasulat dito sa ikalawang Korinto sa 8 naman. Ang mga talata ay 1 hanggang 3. Bukod dito, mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Kung paanong sa maraming pagsubok sa kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob, sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatotoo ako. At higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Ang mga talatang aking binasa naman, mga kapatid, ay tumutukoy sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa Macedonia. Gaya po ng ating narinig ay ang mga taga-Macedonia ay nasa maraming pagsubok, nasa matinding kapigatian. Pero, ang sabi po sa talata, ang biyaya ng Diyos ay ipinagkaloob sa kanila. Sa makatwid, binasbasan sila ng Diyos. Pinagpala sila ng Diyos. Spiritually, pinalakas sila ng Diyos. Kaya, ano po ang ibinunga nun? Ang sabi ni Apostol Pablo, higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila. Ibig sabihin, nagampanan nila ang pananagutang kaloob sa kanila ng Diyos. Kaya kung ating mapapansin, mga kapatid, yung mga tao ng Diyos, yung mga lingkod ng Diyos, ay hindi nababahala ni hindi sila nagagapi ng lungkot pagka dumaranas sila ng mga pagsubok at kapigatian. Bakit? Sapagkat binabasbasan sila ng Diyos. At ano ba ang dahilan? Bakit ang mga lingkod ng Diyos ay hindi nangangamba, hindi nawawalan ng pag-asa, kahit pa sila'y magdanas ng kapigatian, kahit pa sila ay nasa pagsubok o nasa isang kalagayan na napakahirap.
Pakinggan natin ang Roma 4:20-21. Kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos ay hindi nag-alinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos at lubos na nanalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa. Bakit po ang mga lingkod ng Diyos ay hindi nangangamba, hindi nawawalan ng pag-asa kahit pa sila ay nasa isang kalagayang napakahirap? Sapagkat sila ay nakatingin sa pangako ng Diyos. Katulad po ng ginawa ni Abraham sa kabila ng kanyang katandaan, sa kabila na ang katotohanan na ang kanyang asawa ay matanda na baog pa, ay hindi siya nawala ng pag-asa. Lumakas siya sa pamamagitan ng pananampalataya, sumampalataya sa Diyos, lubos na nanalig na ang pangako ng Diyos ay kayang tuparin ng Diyos na nangako. Alam naman natin, mga kapatid, na ang pangako ng Diyos kay Abraham ay natupad. Si Abraham ay naging ama ng maraming bansa. Tayo bilang mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito, dapat din tayong tumingin o manalig sa pangako ng Diyos. Meron din bang pangako ang Diyos sa mga lingkod niya sa mga huling araw na ito? Sa mga tagawakas ng lupa? Ang babasahin ko po ay ang aklat ng Isayas 41:17, 9 Gs, pagkatapos ay 13. Yung 17 ay babasahin natin, sinipin natin sa Magandang Balita, Biblia. At yung ibang mga talata ay sa dating salin na. Pakinggan nyo, mga kapatid. Kapag inabot ng matinding uhaw ang aking bayan, na halos matuyo ang kanilang lalamunan, akong Panginoon ang gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel ay hindi magpapabaya. 9 hanggang 10 at tuloy ng 13. Ikaw na aking hinawakan na mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon. Pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakwi. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo, huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos, aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hahawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Ang tanong natin, mga kapatid, meron din bang pangako ang Diyos sa mga lingkod niya sa mga huling araw na ito, sa mga tagawakas ng lupa? Ang sagot meron po. Ano po ang pangako ng Diyos? Ang sabi niya, pagka ang aking bayan ay inabot ng matinding uhaw, na halos matuyo ang kanilang lalamunan. Ang sabi ng Diyos, ako ang gagawa ng paraan. Ako na Diyos ng Israel ay hindi magpapabaya. Tatandaan ninyo, mga kapatid, ang mga talatang aking binasa sa inyo ay paunang pahayag o pangako ng Diyos sa kanyang sugo sa mga huling araw na ito at sa bunga ng kanyang pagsusugo. Tayo yan. Anong sabi ng Diyos? Huwag anya kayong matakot.
Ako ang Diyos nyo. Palalakasin ko kayo, aalalayan ko kayo, tutulungan ko kayo. Para sa atin, mga kapatid, ano ang kahulugan ng lahat ng pangakong ito ng Diyos? Mabuti po ay basahin natin ang 62, 11 hanggang 12, aklat ng Isayas. Naritong Panginoon ay nagtanyag hanggang sa mga wakas ng lupa. Inyong sabihin sa anak na babae ng Siyon, narito, ang iyong kaligtasan ay dumarating. Narito ang kanyang kagantihan ay nasa kanya at ang kanyang ganti ay nasa harap niya. Tatawagin nila sila ang banal na bayan, ang tinubos ng Panginoon, at ikaw ay tatawaging hinanap, bayang hindi pinabayaan. Para sa atin, mga kapatid, ano ang kahulugan ng sinabi ng Diyos na siya ang ating Diyos? Huwag tayong matakot. Aalalayan tayo, palalakasin tayo. Hindi tayo pababayaan. Sa marami ng mga pagkakataon, mga kapatid, yan ay naituro sa atin. Ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito, ang kinikilala ng Diyos na kanyang bayan at pinangakuan na hindi niya pababayaan. Nakalulungkot, mga kapatid, na ang pangakong yan ng Diyos ay hindi na sinasampalatayanan ng iba. Na yung iba na tinutukoy natin dati ay ipinaglalaban ang kanilang pananampalataya. Ipinaglalaban, pinaninindiganan ang katotohanan na ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito ay hindi na matatalikod. Pero dumating ang pagkakataon na hindi na sila naniniwala sa pangako ng Diyos na hindi tayo pababayaan. Para sa kanila, ang pangakong iyan ng Diyos ay natapos na. Ika nga, ang sabi ay expired na. Pero kung merong mga tao na hindi na naniniwala sa pangakong iyan ng Diyos, marami din naman na hanggang ngayon naninindigan at sinasampalataya ang pangakong yan ng Diyos. Kaya itanong natin sa Biblia, mga kapatid, ang pangako ba ng Diyos sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito ay wala ng bisa? Expired na, gaya ng iniisip ng iba, gaya po ng inaakala ng iba. Pakinggan natin sa Isaiah 54:10, sa magandang balita Biblia, ganito ang inyong maririnig. Maguguho ang mga bundok at ang mga burol, ngunit ang pag-ibig ko ay hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaan aking pangako. Ito ang sinasabi ng Diyos na Panginoon na nagmamahal sa iyo. Ang pangako po ba ng Diyos sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito ay nawala na ang bisa, expired na? Ang sabi ng Diyos, maguguho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig, ngunit ang wagas na pag-ibig ko hindi maglalaho. Ang kapayapaang aking ipinangako ay mananatili.
Anong mahirap intindihin dyan? Sino ang ating paniniwalaan? Ang Diyos ba? O yung nagsasabing, hindi na, wala nang bisa. Ang pangako ng Diyos. Pero baka may magsabi, may magtanong na, kung may pangako ang Diyos na hindi magbabago ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga lingkod, bakit po mayroong hindi nakakadama ng pangakong yan, ng pag-ibig ng Diyos? Kaya ang kasunod nating tanong, paano natin matitiyak na ating makamit ang pag-ibig ng Diyos? Paano natin matitiyak na magkakabisa sa atin ang pangako ng Diyos? Patuloy na magkakabisa. 45:22. Kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y mga ligtas. Lahat ng tagawakas ng lupa sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Paano natin matitiyak mga kapatid na ang pag-ibig ng Diyos manatili sa atin? Ang pangako niya patuloy na matupad sa atin. Ang sabi ng Diyos, tumingin kayo sa akin at kayo'y mga ligtas. Sino ang kausap niya dyan? Kayo, mga tagawakas ng lupa. Tayo. Kaso, mga kapatid, yung iba, hindi na nakatingin sa Diyos. Ano na lang ang tinitingnan? Yung nangyayari sa iglesia. Yung pagsubok na bumabagabag sa iglesia. At pagkatapos nilang makita yun, kung ano-ano na ang kanilang ipinalagay. Wow. Wala sanang sino man sa atin na mahulog sa ganyang kaisipan. Kundi lahat sana tayo patuloy na nakatingin sa Diyos. Ang katubas nun ay nagtitiwala sa Diyos. Sino kayang mga lingkod ng Diyos ang lagi na makatitingin sa Kanya o makapagtitiwala sa Diyos? At paano natin mapatutunayan na lagi tayong nakatingin sa Diyos, nagtitiwala sa Kanya? Job 11:13. Basahin natin sa wikang Ingles, sa CEV. Ganito ang inyong maririnig. Surrender your heart to God. Turn to Him in prayer. Sana po napansin natin na sa halip na sumuko tayo sa mga pagsubok, sa mga kapigatian, dapat isuko natin ang ating sarili, ang ating puso sa Diyos. Ano pa? Lagi tayong manalangin sa Kanya. Kaya, tandaan natin ito mga kapatid. Habang ang mga kapigatian at mga pagsubok, sabihin pa natin kahirapan, na dinaranas natin sa araw-araw. Kung yan ay magpatuloy at umigting pa yan, lalo tayong lumapit sa Diyos. Lalo nating itiwala ang ating sarili sa Diyos. Mga kapatid, sapat na ba na tayo po ay nananalangin? Oo, mahalaga yun. Kailangan yun. Pero, sapat na ba yun? Bukod sa pagiging mapanalanginin, mga kapatid, paano pa natin mapatutunayan ang pagtitiwala sa Diyos? Balikan natin ang magandang balita Biblia. Babasahin naman natin ang aklat ng Job sa 11:14 hanggang 18. Ganito naman ang pahayag sa atin. At iyong iwaksi na ang lahat ng kasalanan. Sambahayan mo ay linisin sa lahat ng kasamaan. Pagkatapos, harapin mo ang buong daigdig.
may bagong pag-asa at wala niligalig. Sa gayon, balisa mo'y malilimutan at masasabi mong yaoy pangarap lamang. Liliwanag ang buhay mo, magniningning na di hamak. Ang buhay mo na nagdilim ay pamuling liliwanag. Ikaw ay mapapanatag at mapupuno ng pag-asa. Iingatan ka ng Diyos, mawawala ang balisa. Sapat na bang nananalangin tayo? Katunayan na nagtitiwala tayo sa Diyos? Hindi po. Ano ba ang hinahanap sa atin ng Diyos? Ang sabi sa talata, alisin mo ang kasalanan sa iyong mga kamay. Linisin mo sa kasamaan ang iyong tahanan. Sa makatwid, hinahanapan tayo ng lubos na pagbabagong buhay. Isang uri ng buhay at pamumuhay sa kabanalan. Saan dapat magsimula yan? Sa ating tahanan o sa ating pamilya? Mga kapatid, ano po ang ibubunga pagka tayo mapanalanginin, kasabay ng ating pagiging mapanalanginin, pagbabagong buhay? Ang sabi po ay, magliliwanag ang iyong buhay. Magkakaroon ka ng pag-asa. Mapupuno ng pag-asa ang iyong buhay. Magiging panatag ang buhay mo. Bakit? Sapagkat iingatan ka ng Diyos. Kaya aanhin natin ang maraming kayamanan. Wala naman ang Diyos sa'yo. Aanhin natin ang kapangyarihan. Hindi ka naman inaalalayan ng Diyos. Ano ba ang mas mahalaga? Kayamanan o ang Diyos? Eh yung kayamanan galing sa Diyos yan eh. Kaya, totoo ang Biblia eh. Ang Biblia ay pinatutunayan na may mga taong oo sa tingin ng iba. Kawawa. Sa tingin ng iba, nako, hindi binabasbasan niya. Hindi yan pinagpala. Pero, doon ay na pinagpala pala sila. Bakit? Ang Diyos eh, sumasa kanila eh. Ang Diyos ang umaalalay sa kanila eh. Ang Diyos ang gumagabay sa kanila. Eh bakit po kaya may ilan na nabigo na makamit ang pagpapala at basbas ng Diyos? Pakinggan natin. Sa Oseas 6:4. Ganito po ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Sa Oseas 6:4. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling napapawid. Bakit po yung iba ay nabigo na makamit ang matibay na pangako ng Diyos, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagliligtas? Sabi ng Diyos, anong gagawin ko sa iyo, Ephraim? Anong gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig niyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagli na napapawi. Kaya, kung mayroong mang hindi nakakadama ng pag-ibig at ng mga pangako ng Diyos, kung mayroon man na nag-alinlangan at hindi sumasampalataya,
sa mga pangako ng Diyos sapagkat ang dahilan ay nawala na ang pag-ibig nila sa Diyos. Kaya mahalagang itanong natin sa ating sarili, mahal pa ba natin ang Diyos? Ang problema, madaling sabihin na mahal natin ang Diyos. Kahit sinong tanungin mo, mahal mo ba ang Diyos? Ano isasagot? Natural, oo. Ano ba ang katunayan ng pag-ibig sa Diyos? Sino ba ang umiibig sa Diyos? Unang 1:5-3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Sino po ang tunay na umiibig sa Diyos? Eh di yung sumusunod. Eh paano yung tumalikod na sa tunay na pananampalataya? Paano yung mga dahil sa pag-aalinlangan sa pangako ng Diyos na hindi pababayaan, ang mga lingkod niya sa mga huling araw na ito ay nagtayo na ng kanilang sariling iglesia. Nagtaguyod na ng mga doktrina na labag naman sa tinanggap natin sa mga aral na itinuro sa atin. Umiibig pa ba sila sa Diyos? Hindi na. Sinasalita na lang nila. Pero sa paningin ng Diyos, sila yung mga nawala na ang pag-ibig. Kaya, paano pa natin makakapit ang basbas at pagpapala ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok sa mundo? Pakinggan nyo, sa 6:3, babalik tayo sa Usyas. Hali kayo, sikapin nating makilala ang Panginoon, tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Paano pa natin makakamit ang basbas at pagpapala ng Diyos sa gitna ng mga kapigatihan at pagsubok na dinaranas natin sa mundo? Ang sabi ng Biblia, sikapin natin na makilala ang Panginoon. Sino po ang tunay na kumikilala sa Diyos na ating Panginoon? 2:3-4 ng unang Juan. At sa ganito ay nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Sino po ang tunay na kumikilala sa Diyos? Ang tumutupad sa utos ng Diyos. Kaya dalawang bagay ang nagagawa pagka sinusunod natin ang utos ng Diyos. Siya'y ating iniibig at siya'y ating kinikilala. Tunay ang pagkilala, tunay ang pag-ibig. Mga kapatid, tatanungin namin kayo. Ang sagot nyo ay parinig ninyo sa Diyos. Alam ba ninyo ang doktrina? Sumasampalataya pa ba kayo sa mga aral na tinanggap nyo, tinanggap natin? At paulit-ulit naming sinasabi sa inyo sa ganitong mga pagkakataon na ang aming ituturo sa inyo ay yaon lamang tinanggap natin sa sugo.
Kung ang sagot ninyo, mga kapatid, kayo'y nananalig hanggang sa pagkakataong ito. Salamat sa Diyos. Tunay ang iyong pag-ibig, tunay ang iyong pagkakilala. Ano ang sama? Pagka oo, sinasabi natin, nakikilala natin ng Diyos, iniibig natin ang Diyos, pero iba na yung pananampalataya natin. Ano po ang sama noon? Ang sabi sa talata, sinungaling yan. Medyo mabigat na salita, pero wala tayong magagawa. Binasa natin eh. Kaya yung mga hindi na sumusunod, hindi na kumikilala yan. Hindi na umiibig yan. Nagsisinungaling na yung mga yan. Huwag mangyari sa atin yan. Mga kapatid, ano higit sa lahat? Ang dapat nating hilingin sa Diyos para patuloy nating makamtan ang kanyang basbas sa gitna po ng mga kapigatiang dinaranas natin. At alam naman natin, ang mga kapigatian, ang mga pagsubok patuloy na ating dinaranas. Pakinggan nyo sa salita ng Diyos sa awit 71, 1 hanggang 6, pagkatapos ay tuloy ng 12 hanggang 14. Panginoon, sa inyo ako humihingi ng kalinga. Huwag niyong pabayaang ako'y mapahiya. Tulungan ninyo ako iligtas sapagkat ikaw ay matuwid. Dinggin niyo ako at iligtas. Kayo ang aking maging batong kanlungan na lagi kong malalapitan. Ipag-utos niyo na iligtas ako dahil kayo ang matibay na batong pananggalang. O Diyos ko, iligtas niyo ako mula sa kamay ng masasama at malulupit na mga tao. Kayo ang aking pag-asa, O Panginoon Diyos. Mula nung ako'y bata pa, nagtiwala na ako sa inyo. Mula nang ako'y isilang, kasama na kita at ako'y inyong iningatan. Pupurihin ko kayo magpakailan. O Diyos ko, huwag niyo po akong layuan at agad akong tulungan. Nawa silang nagpaparatang sa akin ay mapahiya at mapahamak. Ang mga nagnanais na ako'y saktan, ang siya sanang kutsain at magtaglay ng kahihiyan. Ngunit ako, O Diyos, ay palaging aasa at lalo pang magpupuri sa inyo. Sana, mga kapatid, sa inyong mga pananalangin, masabi niyo yan na ang Diyos patuloy kayong iligtas, lalo na sa mga tao na masasama, sa mga taong malulupit, sa mga taong hahadlang, lalo na sa mga paglilingkod natin sa Diyos. Pagka dumarating po ang mga sandali na halos wala na rin tayong magawa sapagkat may hangganan ang ating kakayahan, sabihin natin sa Diyos, Ama, yung bagay na hindi ko na makakayang gawin, ikaw na. Ikaw na ang gumawa para sa akin. Nangangako naman ako, lagi kitang pupurihin, lagi kitang paglilingkuran, habang ako ay binibigyan mo ng buhay.
Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid. Saan man kayo naroon, hinihiling namin, palagi niya kayong lapitan, dalawin sa inyong mga tahanan, ipagkaloob ang mga biyayang inyong kailangan. At higit sa lahat na aming ipinakikiusap sa Ama, Ama, patibayin mo ang pananalig at pananampalataya ng aming mga kapatid. May nakakakita man sa kanila o wala, patuloy silang manalig sa iyong mga pangako. Yan ang ating ilapit. Tumayo kayo at mananalangin tayo. Ama na aming Diyos, salamat ng maraming marami sa iyo. Hindi mo binigo ang pag-asa ng iyong mga anak. Muli mo pong ipinadama sa amin ang iyong pag-ibig at ang iyong pagmamalasakit habang tinatanggap namin ang iyong mga katotohanan. Salamat po muli mong ipinaalaala sa amin na ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang tutulong at hindi magpapabaya sa amin. Ama, salamat sa pagpapatibay mo sa amin ngayon. Masasabi namin sa aming sarili, makapagpapatuloy kami. Ano man ang aming masagupa, sapagkat nananalig kami, hindi mo kami pababayaan. Hinihiling namin sa iyo, masdan mo ang mga sumasamba. Makapangyarihan ka sa lahat. Alam mo ang kalagayan ng bawat isa sa amin. Iniahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na itiniwala mo sa amin. Ama Diyos, muli kaming nakikiusap sa iyo. Huwag mo silang pababayaan. Ang lagi naming hinihiling, pag narinig mo na ang kanilang mga panalangin, magmadali ka, Ama. Tulungan mo po sila. Sagutin ang kanilang mga pakiusap. Muli mong iparanas na hindi mo sila pababayaan. Salamat sa ganitong mga pagkakataon, Amang Diyos, na ikaw sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan na darama ka sa aming puso. Panginoon naming Jesus, salamat ng marami sa iyo. Hindi mo kami pinababayaan. Muli mo kaming ilapit sa Ama. Matanggap namin ang aming dalangin. Ama, sumasampalataya kami. Dininig mo ang aming dalangin. Ikaw ang mamamalagi na matibay naming buog, lalo na sa panahon ng mga pagsubok sa aming buhay. Pagalingin mo po ang mga may karamdaman. Ibiyaya mo pa ang mainam na kalusugan para gamitin ang buhay at lakas, higit sa lahat sa paglilingkod sa iyo. Patawad po sa aming mga kasalanan. Patuloy mong kasangkapanin ng aming mga pagsamba para kaming lahat magabayan, makapanatili sa matuwid at banal na landas na maghahatid sa amin sa kaligtasan. Sa ngalan ni Jesus, na dakila naming tagapagligtas. Amen.